Magandang gabi. This is OFW Runner and today is February 12, 2017 and this is day 44. Simula ngayon, bibilahin ko na yung number of days kasi may nabasa ako na if you miss one, it's okay. If you don't ever miss two, right? But I haven't missed two. And if you don't miss two, you don't have to restart. Yun na yung challenge. You don't have to restart. So I'm not restarting. So right now, this is day 44. I've missed 2 days. So technically 42 days of walking or jogging or running. But today is day 44. Simula ngayon, ganun na yung pagka-count ko. So para hindi po kayo malito, ito na yung gagawin ko. Ito po ay to inspire everyone to remove a bad habit and exchange that bad habit with a good one. Anything. Para sa akin po, it is about my health. And this is my keystone habit, meaning kapag ginawa ko to, alam kong yung mga, yung buhay ko mag-i-improve for the next habit na gagawin ko, etc. etc. Sa mga susunod na sa mga araw. It will greatly improve. And I'm showing it to you, not telling you how to do it, showing it to you. And I will show it to you for 365 days this 2017 to inspire you. So I will see you in an hour after I walk. Welcome back. And that's 1 hour of walking. At may kwento po ako sa inyo. Merong isang guro at saka estudyante niya. Tapos yung estudyante, gustong-gustong matuto kung ano yung mga kaalaman na meron yung guro na yon. So lumapit siya, sabi niya, Guro, pwede bang turuan mo ako ng mga wisdom na meron sa buhay mo para magawa ko yung mga nagawa mo, yung success mo sa buhay. Sabi niya, okay, kita tayo sa gubat and may papagawa ko sa'yo. Excited yung estudyante, sabi niya, nako, sigurado, sana magawa ko yung mga pinapagawa sa akin para matutunan ko yung mga lessons sa buhay. So, nakita siya sa gubat, kinabukasan, at ang sabi ng guro, okay, nakita mo yung mga damo na yan, bunutin mo. Walang pag-aalinlangan yung estudyante. Binunot niya yung mga damo. Inisa-isa niya. Nagawa niya kaagad. Walang kalahating araw tapos. Okay, binigay niya sa guro. Sabi niya, Guro, ito po. Sabi ng guro, okay, magaling. Next, tanggalin mo itong puno ng kamatis na to. Puno ang kamatis, aminin mo. So, sabi niya, okay, maraming puno ng kamatis at pinatanggal sa kanya. So, tinanggal niya. Pagtanggal ng puno ng kamatis, umabot siya na medyo kalahating araw, lampas kalahating araw, pero binigay niya ulit sa guro. And sabi niya, ito po, guro. Magaling, sabi ng guro. Kinabukasan magkita tayo, may papagawa ko sa'yo. Kinabukasan, sabi ng guro, okay, bunutin mo ang puno ng bayabas na ito. Medyo napakamot yung estudyante. Pero, tinry niya. Binunot niya. Hindi niya mabunot. Tinry niya hukayin ng kamay niya, pero hindi niya mahukay. So, kumuha siya ng pala, balik siya. Pinala niya yung paligid ng puno. Tinry niyang bunutin. Hindi niya mabunot. Inulot niya ulit. Hukay siya mas malalim pa, kasi mas malalim yung ugat. So, hukay siya ng hukay. Tapos, finally, gabi na. Inabot siya ng buong araw para bunutin yung puno ng bayabas. At pag bunot niya ng puno ng bayabas, putikan siya, proud na proud siya, lumapit sa guro. Guro, ito po. Excited na ako sa wisdom na matutunan ko sa inyo. Pagkakuha ng guro sa puno ng bayabas, sabi niya, magaling. Magkita tayo bukas, may papagawa ko sa'yo. At may sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Kinabukasan, punta yung estudyante, sabi niya, naku po, excited na ako sa matutunan ko. Pumunta sa medyo malawak na lugar ng gubat at sabi niya, nakikita mo yung puno ng akasya na yan? Sabi ng guro. Sabi ng estudyante, opo! Excited siya. Ito na yung lesson na makukuha ko. Sabi ng guro, bunutin mo yung puno ng akasya na yan. Ang sabi ng estudyante, Guro, bala ka sa buhay mo. Ang lesson ng kwentong ito ay may mga bagay tayo, may mga habit tayo. Hindi lang natin siguro alam
na naging habit na natin. Pero marami sa habit natin, bad habits natin, napag-ugatan na. Sobrang laki na ng ugat, parang ugat na ng puno ng akasya at hindi na natin mabunot. Actually pwede, pero ayaw na natin kasi sobrang lalim na. At usually sinasabi natin sa buhay, hayaan mo na. Gano'n naman talaga eh. Right? So, as an OFW, lalo na kung bago ka pa lang, lalo na kung kararating mo lang dito, o kahit hindi ka bago, kung gusto mo magbago ang buhay mo, mag-umpisa ka ng panibagong habit. Sapagkat kung paano inugat ang ukasya at tumubo ng napagkalaki-laki at hindi mo na mabunot sa huli, ganun mo din itatanim ang isang good habit. Mag-uumpisa sa ugat na parang weeds lang, parang ligaw na damo. And then, parang ugat ng puno ng kamatis. And then, mag-uugat siya na parang ugat ng bayabas. At eventually, mag-uugat siya na puno ng akasya. At itong good habit na to, kahit gustuhin mo man, mahihirapan ka na matanggal sa iyo yung good habit na to. But the best part is, it's a good habit. Para sa inyo, kaibigang OFW, ano sa tingin nyo ang good habit na kailangan mong umpisahan sa pagiging OFW mo? Or kung gusto mo na magbago, gusto mo na magbago ang pamumuhay mo as an OFW or makauwi, ano ang pinaka magandang habit na ilalagay mo sa sarili mo para maumpisahan mo ang pagbabago? Yan po ang challenge ko sa inyo ngayong gabi. And I want to inspire you by showing you how I am always doing it every day. At yung habit na gusto nyo gawin, promise me you have to do it every day. Every day. Don't ever miss one. Right? Never miss a day. But if you miss one, don't ever miss two. And how do you ever miss two? Ito po sinabi ko kahapon. Kapag na-miss mo ang una, ilagay mo siya, make it a way na yung pangalawang araw mo, yung kinabukasan, ang unang-unang mong gagawin ay yung hindi mo nagawang habit kahapon. Para hindi mo siya makalimutan. Ilagay mo siya sa libro, lagay mo siya sa notes, lagay mo siya alarm mo. Para hindi mo siya makalimutan. In that way, you won't ever miss two. Sabi lang iba, what if you miss two? Sorry, I won't ever miss two. I hope you're inspired. Sapagkat kung kaya ko to, alam kong kaya mo rin.